Hello, hello, hello. Magandang umaga po sa inyong lahat ha, mga kababayan. Magandang umaga, hapon o gabi, saan man kayo sa mundo. Ako si Laan, ang inyong hashtag Walk with Lan, ang tagapaghatid ng katotohanan sa gitna ng mga kaguluhan sa estilo ng isang mamamahayag na parang si Deo Makalma sa DZRH. Puno ng satar, pinakabagong balita, puno po ng satar, katotohanan at konting katatawanan para hindi tayo mabagot sa mga problema ng bayan. Ngayon, sa episode na ito ng hashtag Walk with Lan, pag-uusapan natin ang pinakabagong balita mula sa DOTR. After James Deacon, LTO clash, DOTR halts driver license seizure, switches to 15 working days rule. Mga kawok, ito hindi basta balita. Ito isang satire na pagbubunyag ng sistema na laging nagpapahirap sa ordinaryong Pilipino. Pero bago tayo magsimula, isang malaking shoutout sa ating mga manonood sa Pilipinas mula Quezon City hanggang Davao sa Estados Unidos, lalo na sa California at New York, Canada, Toronto at Vancouver, Australia, Sydney at Melbourne, United Kingdom, London at Manchester, United Arab Emirates, Dubai at Abu Dhabi, Hong Kong, Japan, Tokyo, at Osaka, Italy, Rome at Milan, at Germany, Berlin at Munich. Kayo ang dahilan kung bakit tayo patuloy na lumalaban. At kung hindi ka pa subscriber, paano ba yan? Mag-subscribe na ngayon sa hashtag WalkWithLan, i-hit ang bell para sa mga notifications at sumali sa membership para sa mga exclusive content. Sama-sama tayo sa laban para sa katotohanan. Hashtag laban para sa katotohanan. Okay mga kawok, simulan natin sa katotohanan. Ayon sa memorandum ni Transportation Secretary Giovanni Lopez noong January 9, 2026, suspendido na ang kumpiska ng driver's license sa mga traffic violations. Bakit? Dahil sa utos ni President Ferdinand Marcos Jr. na gawing simple ang proseso. Ang dating 15 calendar days para sa settlement, binago na sa 15 working days. Ibig sabihin, hindi nakasali ang holidays at long weekends. Ibig sabihin po nito, hindi kasama yung mga holiday at long weekend sa bilang ng araw kapag magsisettle ng violation yung driver. Sabi ni Lopez, factual ito, mga kababayan, batay sa opisyal na pahayag. Pero, anong satirical twist nito? Parang biglang nagising ang gobyerno matapos ang isang clash, ang insidente ni James Deacon, isang motoring vlogger at ang LTO. Ang kanyang 19 years old na anak nahuli sa Skyway Stage 3 noong December. Simpleng violation daw pero naitag bilang reckless driving. Pagkuha ng lisensya headache, opisina daw bukas para sarado. Ito'y nag-spark ng public backlash at bigla nagbago ang rules. Okay, satirical na tanong, no? Bakit kailangan pa ng isang sikat na vlogger para magbago ang sistema? Kami na ordinaryong motorista, ilang taon nang nagrereklamo pero walang aksyon. Parang sa pelikula, kailangan ng celebrity para maging hero ang gobyerno. Wow, Ngayon, suriin natin ng malalim Ang bagong rule ay naglalagay ng alert sa lisensya sa halip na kumpiska. Kung hindi masettle sa 15 araw, automatic suspension o revocation. Ito ay para raw bigyan ng sapat na oras ang motorista at gobyerno. Informative, di ba? Pero critically, bakit ngayon lang? Sa ilalim ng dating sistema, maraming motorista ang nahihirapan, lalo na ang mga OFW na pauwi lang sa Pilipinas para sa bakasyon o ang mga kabataan na unang beses na mag-drive ay parang LTO laging late to the office, sarado kapag kailangan mo. Ito'y bahagi ng mas malaking issue sa bureaucracy. Ayon sa datos mula sa DOTR, libo-libong violations taon-taon, pero ang proseso punong-puno ng loopholes. Isipin mo motorista ka, nahuli ka sa Friday, tapos long weekend, boom, expired na ang 15 days mo bago mo pa makita ang opisina. Ngayon, working days na. Pero tanong, sinong magbibilang? Ang gobyerno ba o tayo? At para sa mga kabataan, lalo na ang Gen Z drivers, ito isang aral. Huwag maging reckless, pero kung mangyari, may bagong lifeline ka na. Mga kawok, oras na para sa satirical na bahagi. Ala Deo Macalba. Isipin ninyo ang LTO parang isang matandang tiyo na laging nagrereklamo pero walang ginagawa.
biglang may sikat na bisita si James Dicken. Boom, no? Naglinis ng bahay. Ito ay nagpapakita ng favoritism sa sistema. Factual sa datos sa Pilipinas, mahigit 20 milyong rehistradong sasakyan, pero ang enforcement selective. Para sa mga OFWs na nasa UAE, Hong Kong o Japan, pauwi ka para sa Pasko, nahuli ka. Paano mo i-settle? Dating calendar days lang kaya stress. Parang sinasabi ng LTO, sige, magbayad ka. Pero kung holiday, problema mo yan. Ngayon, working days, pero satirical na twist, ano kung ang opisina ay working pero walang tao? Tulad ng nangyari kay Dicken, no? Engaging na tanong sa mga viewers. Anong karanasan nyo sa LTO? Comment down below. At shoutout ulit sa mga nasa US at Canada. Alam nyo ang smooth traffic doon. Compare sa atin, para sa mga kabataan, ito'y call to action. Maging responsible drivers para i-demand ang fair system. Okay, pag-usapan natin ang mas malalim Compare sa ibang bansa. Sa Australia at UK, ang traffic rules ay strict pero efficient. Online settlement, walang kumpiska agad. Sa Germany at Italy, tech-based ang enforcement. Kaya sa Pilipinas, manual pa rin Puno ng corruption whispers. Okay, ayon sa World Bank reports, ang Philippine bureaucracy ay nasa bottom ranks sa ease of doing business. Ito ay nagpapakita ng systemic failure para sa mga OFW sa Japan at Hong Kong na sanay sa maayos na sistema, pauwi ka sa chaos. No? Parang LTO ang ex mo, laging may excuse. Ngayon, pagbabago, good step, pero critical tayo dito, mga kaibigan. Bakit hindi mas maaga? Dahil sa backlash mula kay Dicken? Mga kabataan, anong tingin ninyo? Para sa inyo, ito ang future drivers. At huwag kalimutan, mag-subscribe sa channel para sa more in-depth commentaries. Sumali sa membership, exclusive Q&A sessions, mga kaibigan. Excuse me. Oras para sa shoutout sa Pilipinas. Mabuhay ang mga motorista sa NCR at provinces. Sa US, keep safe sa freeways. Canada, winter driving tips para sa inyo. Australia, outback roads versus our EDSA. UK, left-hand drive memories. UAE, desert highways to Manila traffic. Hong Kong, from MTR to MRT. Japan, Shinkansen speed versus our slow bureaucracy. Italy, pizza breaks sa violations. Germany, autobahn efficiency NV. Mga OFW at kabataan, kayo ang audience ko. Para sa inyo ito, i-encourage ko kayo, i-like naman, i-share at i-subscribe. Comment down below ang inyong story sa LTO para sa mga susunod na episode. Sa wakas mga kawok, ang pagbabago sa DOTR ay win para sa motorista. Pero paalala lang, huwag maghintay ng clash para magbago. Kailangan ng true reform, digitalization, anti-corruption, suspendido ang kumpiska, 15 working days na. Pero tayo ang watchdog, mga kababayan, sa gitna ng kasinungalingan, ang katotohanan ang unang dinudurog. Pero kasama kayo mga kawok, kaya nating itindig ang tama. Sumali na sa aking YouTube membership. Sama-sama, pananatilihin nating malaya at walang takot ang boses natin para sa bayan. Salamat sa inyong solid na suporta. Mag-subscribe na sa #WalkWithLan, YouTube channel membership at maging bahagi ng ating masiglang laban. #laban para sa katotohanan, #WalkWithLan. Hanggang sa susunod. Drive safe, mabuhay po ang Pilipinas.